Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1781. Dito sa article na to, dinidiscuss paano kung halimbawa universal partnership pero hindi ni-specify kung anong klase. Anong susundin? All present property ba or profits? At saka bakit yun ang susundin? Ano ang reason for the rule? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1781. Articles of universal partnership entered into without specification of its nature only constitute a universal partnership of profits. So malinaw na ditong sinasabi na kapag hindi binanggit kung anong klaseng universal partnership, ang susundin daw natin ay ah, profits. So in case of no specification, okay, of the nature of universal partnership, okay, ang susundin daw natin ay universal partnership of profits. Yan. So tatandaan natin universal partnership of profits. Yan. Pero bakit daw? What is the reason? Why is that the law favors universal partnership of profits rather than of all present property? Ang reason daw kasi, it imposes less obligation. Okay? So, imposes less obligation. Yan. Kasi yung mga properties ay mananatiling pagmamay-ari ng mga partners at hindi yun mapupunta sa partnership. Okay? Ang sabi daw kasi, ang universal partnership, in effect, para siyang donation. Okay? So, in effect, isa siyang donation. Yan. Kaya kung sakaling walang indication as to the nature, kung siya ba ay of all present property or of profits, it shall be considered as profits. Kasi nga, mas kokonti yung natatransmit na rights and privileges dahil lang na natransmit lang ay yung use or yung at saka yung fruits ng properties. Kaya nga tinawag siyang kaya siya imposes less obligation. Dahil nga uh, less less rights and privileges are transmitted. Okay? Dahil magdo-donate ka na nga, di syempre hindi naman i-donate lahat pag hindi sinabi. Halimbawa, okay, magdo-donate ako. Hindi mo pwedeng i-assume na i-donate niya yung lahat ng property niya. Okay? So, doon tayo sa medyo less obligatory ang dating. Kaya ngayon, profits ang kukunin, universal partnership of profits ang titingnan kasi less rights and privileges ang natatransmit. Okay? Only the use and fruits of the properties. Okay? Of the properties of the partners are contributed. Yan. So dito tayo sa medyo hindi burdensome. Okay? Actually, based din ito sa rule na if the doubt in interpretation refers to the incidence of a gratuitous contract, dun tayo sa less transmission of rights. Yan nakalagay ito sa 1378. So again, sa 1378, sinasabi dyan na kapag may duda sa pagkaka-interpret kung anong i-donate, doon tayo sa less transmission of rights. So in doubt, so if the doubt is in the interpretation, okay, if the doubt in interpretation refers to gratuitous contract, interpretations refers to gratuitous contract such as donation. So in essence, universal partnership. Okay? Doon tayo sa less transmission of rights. So less transmission of rights will prevail.
less transmission of rights will prevail. Yan. Okay? So, hindi masyadong burdensome. So, yun. Dito nagtatapos yung 1781, maikli lang naman siya. So, kung medyo duda kayo, kung anong klaseng partnership kayo, universal partnership, hindi nyo naisulat nung kayo ay nagko-constitute ng part ng contract, ang susundin ng batas ay universal partnership of profits. Bakit daw? Kasi less obligatory ito, less rights or privileges ang natatransmit, yun lang paggamit at yung fruits ng paggamit ng properties ang mako-contribute. Therefore, yung properties ng partners mananatiling sa kanila. And it is also supported and defined in Article 1378 na in case of doubt in the interpretation, that refers to the gratuitous contract. Dun tayo sa less transmission of rights. Okay? So, I hope meron ako nadagdag sa inyong bagong learning na magagamit niyo sa inyong mga klase. Kung medyo nabilisan ko or may hindi ka naintindihan, ulit-ulit lecture natin, I'm sure makukuha mo rin yan. Yung lagi sinasabi sa inyo, mag-alok kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!